Magandang araw po sa ating lahat. Ikaw ba ay hindi mo mabuksan o may problema ka sa iyong GCash app? So ito lang po, sundin nyo lang po ang aking gagawin step by step. Sana po makatulong ang video na ito. So dito po ay hanapin natin ang GCash. So nandito na po ang GCash app. Kapag pwede po sa inyo ito, ilong press nyo lang po ito. Ayan po, long press. Ayan po. Ito po ay makikita natin ang app info. Pindutin nyo lang po ang app info. So ayan, kanina long press and then app info. So ito po yung gagawin nyo po. Kapag kayo po ay hindi nyo mapindot ang long press, kapag wala pong lumalabas na ganito, so ito yung gagawin nyo po. Punta po kayo dito sa may settings. Ayan, hanapin natin ang settings. Dito sa may settings, hanapin natin ang apps. So ayan po, meron po nakalagay na apps. And then, dito po ay makikita natin itong app management. Ayan po dito sa taas, app management. And then dito yung tatlo na tuldok dito sa gilid. Sa taas, tatlo na tuldok. Pindutin nyo po yan and then show system. And then, search nyo lang po ang GCash. Ayan po, GCash. So, andito po si GCash, pinutin nyo po yan. And then, ganito rin po yung lalabas, kagaya kanina. So, ayan, kapag hindi nyo po ito malong press. And then, dito naman po, ang gagawin nyo po, kapag nandito kayo sa my app info ni GCash, ito po yung gagawin nyo po. Pinutin nyo itong force stop. Ayan, force stop. And then, sunod po na gagawin nyo po ay itong storage. Ayan, nakalagay po yan sa storage. And then, pindutin nyo yan and then clear cuts. Yan po, clear cuts. Bago nyo po pindutin itong clear data, so dapat po ay alam nyo po ang inyong IMPIN and then yung GCash information para in case po na kapag na-clear data na po yung inyong GCash app ay maninibago po yan. So ibig sabihin mare-reset po yan. So kailangan nyo po itong mag-login at kailangan nyo yung IMPIN. So ayan, pindutin nyo po ang clear data and then delete. So ayan po, okay na po yung clear data at storage sa GCash. And then dito yung gagawin nyo po. Sunod po ay i-install nyo po. So uninstall. So i-delete nyo po ang inyong GCash app. So ayan. So wag po kayong mag-alala dahil mamaya po ay i-install po natin ulit yan. And then bago nyo po i-install ang GCash, so ito po yung gagawin nyo po. Kailangan nyo lang po i-restart ang inyong device o cellphone na ginagamit. Kapag na-restart nyo na po ang inyong device o cellphone na ginagamit, ito yung gagawin nyo po. Punta na lang po kayo sa Play Store o di kaya kapag iPhone ang gamit nyo sa App Store. Dito naman po ay kailangan nyo lang pong i-search ang GCash. And then pag okay na po yung GCash ay kailangan nyo lang po itong i-install. Ayan po, install natin ang GCash app. Sa mga nagtatanong po kung paano po yung developer option, so meron po akong ilalagay dyan na video na makakatulong po din po. Kapag ayaw pa rin po gumana, check nyo po yung internet connection nyo po. And then kapag ayaw pa rin po, pwede nyo pong gamitin ang inyong mobile data. So wag po kayo gagamit ng wifi kung in case po na wifi ang gamit nyo. So ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe at bago lang sa aking YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe. And then kapag mayroon po kayong mga tanungan, pwede po nyong i-comment dyan sa comment section. So ayun, kapag okay na po, ito po yung ating GCash. So na-install na po. Ito yung gagawin nyo po. Open nyo lang po yan. Kapag okay po ang ating ginawang video, ay huwag nyo po kakalimutan na i-share and then mag-comment, mag-like, and then huwag nyo rin po kakalimutan na mag-subscribe. So hintayin lang po natin na mag-loading ang ating GCash. So ayan po, okay na po ang ating GCash app. So ayan, nagre-request po siya ng permission. Kailangan nyo lang po itong sundin o kayo na po ang bahala. So ito po yung gagawin ko po while using the app. And then while using the app, and then allow. So allow lang nyo lang po yan and then allow all. Nakadepende po sa inyo kung paano nyo ito i-allow. So ayan, kailangan nyo lang pong mag-login at ilagay inyong numero sa inyong GCash. So ayan, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po.